Ayan mga lods at nakapila tayo ngayon dito sa may Mega Mall Ortegas. Kasi ano yan, ito na yung araw na kukunin natin yung ating passport mga lods para magkaroon tayo ng passport mga idol. Let it, bang, bang. Ayun mga lods, magandang araw. Ngayon dito na kami sa Mega Mall Ortegas. Matali rin to, ilang araw din namin inantay. Kukunin ko na yung passport. Gagamitin natin sa sa YT. Yan nga. Totally late na total ito mga lods. Yung isang araw pa tong video na to, hindi ko lang ma-i-upload. Kaya nag-voice na lang ako. Yan yung kagaya yung ginagawa ko ngayon. Ito, ginawa ko tong video na to. Unang-una, isang na rin sa akin to na kung paano kumuha ng passport, mga papeles. Kasi nga, isang leksyon kumbaga. Dahil yung ginawa natin na mga panahon ko kasi hindi naman maselan, pero ngayon tumagal yung panahon, sumelan na mga lods. Kaya ito magsilbing babala siguro sa mga yung kagaya ko na hindi aware sa ganito, na huwag kayong gagamit ng iba't ibang pangalan o gagamit ng ibang pangalan o kaya yung pangalan nyo may maling letra o tuldok man lang. Lahat, yung birthday nyo, kung ano pa man yung identity nyo, ingatan nyo yun mga lods kasi hindi nyo masabi. Ito, kagaya nito halimbawa, di ba kukuha akong passport, mag-abroad ako halimbawa lang. Yung mga nagdaang mga papeles pala may mga mali. So yun ang magpapahirap sa iyo mga lods. Kagaya ng nangyayari sa akin ngayon, Although ako na i-correct ko naman, nawa ng Diyos. Siya, naayos na namin. Kasi, siya mga lods, napakahirap. Ayan, totally, yung pauwi na kami kasi bawal mag-video ron sa loob ng DFA. Bawal yun. Pinagbabawal yun na magkukuha ka ng mga doon. Kaya, hindi ako nakakuha. Totally, sa 7th floor yan. So ngayon, tuloy ko yung sinasabi ko mga lods. Pag yung nag-a-attempt kayo na kukuha ng passport, kung ano pa mga requirements, wag nyong papalitan o babaguhin o nakita nyo may mali sa letra ng pangalan nyo, birthday nyo, lahat. I-correct nyo kaagad para hindi kayo mahirapan. Kasi baka mamaya, konti na lang yung may nakitang mali. Parang yung nangyari sa akin. Kumuha ako ng mga papeles dahil sanay na ako na hindi ko nilalagay yung JR. Kasi junior ako mga lods. So confident ako kasi sa ibang ko tinatanggap naman yun. So sa matagal na panahon, nung nag-pandemic, tapos nag-umpisa ulit akong kumuha ng mga requirements, okay naman, walang nagiging problema kasi kumbaga hindi ka lumalabas ng bansa, di ba, Dito ka lang sa Pilipinas. Although kahit sa Pilipinas, pag medyo maselan yung nilalakad mo, mate-technical ka, mga lods. So ngayon ako, ang maging technical ko yung JR. Totally, pa lang, January 2 pa lang, naglalakad na kami, mga lods. Ng mga papel. Sa barangay lang, ilang beses kami bumalik. Totally, babalik pa ako niyan. Ang hindi ko pa naayos yung national ID, wala rin JR mga lods. Kaya sabi ko, ayusin ko na lahat. Totally, yung yung QCID, yun, na-deny ako dun. Nakakuha naman ako, ang bilis. Kaya lang, nung pumunta akong ng passport, pag-apply, reject. Kasi nga, walang JR, tinignan yung PSA ko. So ngayon, di balik kami sa barangay, kuha uli kasi noon kumuha kami ng certification of para kumuha ng passport. For passport yun.
Di kuha, no? Ang ginawa ko naman, kasabay nung pagpunta namin sa City Hall, ano yun, kasi puro online ang ginawa namin, nagano ako ng QCID. Kumbaga isang lakaran lang sana. Pagdating doon, okay naman. Di okay na, walang problema. Nung naka-apply na kami ng passport, tapos pa-process na, eto na. Nung nakapila na ako, yung nagdaang video, nakapila na ako ron, ayun, nakikita ko yung sabi ko, magkaka-error. Ang una, confidence ako eh. Kaya nangyari, sa madaling salita, mga lods na deny ako. So, kailangan yung JR. Dahil nakita sa birth certificate ko, na yun nga yung PSA, ayun, na-deny. So, nilakad ko uli. Paglakad ko uli, yan na, balik uli. So, ngayon, habang pinaprocess yun, sabi ko, kumuha na tayo ng postal ID. Yung kumuha ng postal ID, tapos nilakad ko na pinuli yung, wala rin JR eh. Yung QCID. Ang problema naman, ang sabi doon, 6 months. Kaya ngayon, kakapakiusap, nakuha sa 1 month. Yun nga yung lalakarin namin pa na hindi ko pa nakuha. Pero okay na, pumayag na sila sa 1 month. Ayun, antay uli ng panahon kasi hindi naman agad-agad na kukunin. May mga schedule yun. Para hinatay ko yung QCID ko, kumuha akong postal ID para ma-approvean yung passport ko. So ngayon, pagpunta namin, mga ilang araw, ako na lang ang kumuha ng postal ID ko. Tapos nung pwede nang balikan yung dito sa SM North lang naman yon, yung passport yun, balik kami ni Commander. Ngayon, pag-process uli, awa ng Diyos, kahit medyo kabado ako, yun, wala namang. Pero tinitingnan ako nung kasi daming nadidinay mga lods, kaya ingat kayo. Nasasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung dapat gawin. Ayun, awa ng Diyos, nakalagpas doon, tapos hinantay na namin yung sabi nung sa Mega Mall nga ako kunin, sa may Ortegas, SM Mega Mall. So, madaling salita, yan na nga yung nakita nyo na pumila na nakuha namin. So, ngayon, yung QCID ko, pag may time na si Commander, kasi may lalakarin din siya, yung kukunin na namin yung QCID, sabay lakad nung national ID. Pero at least, okay na, nakuha ko na yung passport, wala nang problema. So, ngayon, ganito mga lods, yung mga nagnanasang maglakad ng papeles, lalo na yung passport. Ito yung mga kailangan mo, lods. Una-una, yung birth certificate mo, siguruhin mong walang mali. Tiyakin mong walang mali na yung mga ID mo tutugma dun. Kung yung mga ID mo nakagaya ko na hindi tumutugma, baguhin mo. Kailangan nakatugma lahat sa PSA mo. Yun nga yung birth certificate. Birth certificate dapat naka-PSA. Yan. Dito sa may paglagpas ng SM sa may North, Quezon Ave yun. Doon lang yung naman dyan yung pag gusto mong ipa-PSA yung certification mo na birth certificate. So ganito yung mga requirements kung kukuha ka ng passport para hindi ka ma-deny. May PSA dapat yung birth certificate mo. Tapos dapat lahat ng ID tumutugma sa iyo na kailangan ng valid ID. Kung taga Quezon City ka, kumuha ka na ng QCID, national ID, yan yung mga kailangan. Tapos barangay certification, rin yun na minsan kailangan yun. Ano pa? Totally mga mga government's ID, kagaya ng license, SS, tax number. Yan yung mga yan yung mga kailangan. Nasiguruhin mo na magkakatugma yan sa PSA mo. Kasi pag hindi, madi-deny ka. So yan lang yung yung kailangan para makakuha ka ng passport. So ngayon sa susunod naman mga lods, yan ako yung nagtatanong kung paano gumawa ng channel, paano ba ang yan. Isa rin itatopic natin yan. Pero sa ngayon yung pagkuha ng madali lang, basta tama yung ID mo.
tama yung mga kinuha mo, tama yung spelling, ano. Ganun lang yan mga lods. Para hindi kayo magaya sa akin na noong unang panahon na nagkukuha tayo, hindi ko nilalagay yung JR. Pala, pag maselan na yung lalakarin mo, kailangan yun. Although, napaganda na rin kasi at least naitama. Bago man lang tayo lumubog sa lupa, naitama natin yung ano natin mga lods. Okay mga lods, siguro yun lang ano natin. Topic natin ngayon para lang sa mga ano to mga lods. Sa nga pala mga lods, ano yun, depende rin sa area. Halimbawa, taga Quezon City ka, kagaya ko, dito lang ako sa may Project 8. So, merong ano sa SM North, kung mag-apply ka ng passport. Meron din sa Ortegas. Ano na lang siguro, i-research nyo na lang kung saan area kayo, kung saan may malapit kasi may mga office yan na para hindi ka pumupunta sa pinaka-main. Tapos, pag na-process mo na yun, tsaka ka lang pupunta sa sa main para kunin yung pinaka-passport. Pero bawat area yan, merong lugar ng kuhanan o applyan ng passport. Pinakamadali sa online. Tapos, makikita mo rin doon kung saan yung malapit yung area mo. Ngayon, hindi ko lang alam sa mga probinsya. Pero alam ko meron yan Wag lang yung probinsya nasa upper ka. Yun lang, talagang bababa ka talaga. Pero kung kagaya dito sa mga syudad, meron sigurado yan mga lods. Ayan, yun lang mga idol. At tiyakin na bago ka lumakad, yung mga sinabi ko nasa iyo para isang lang, makamenos din kasi ako mga lods balik-balik, ang laking gastos. Hindi naman kasi magkakatabi yung ahensya na yan kaya malaking gastos ko mga lods. Sige mga lods, yun lang at ito pauwi na kami at kung tatapusin nyo yung video na yun kakain pa kami lang yan, pauwi na kami yan. Hindi ko lang kung nasan na kami nito kasi binidyo ko nga dahil ang lang naman natin talaga mga ibon mga lods. Inano ko lang to kasi kaya lang naman na topic to dahil nga yung sa YouTube natin. Pero pwede rin to kung mag-abroad ka. So dual na to, double purpose. Itong video na to, purpose kung mag-abroad ka. Ngayon, itong video na rin magamit mo kung kulang ka sa papel. Kagaya ko, no? So kasi ang YouTube pag 4 lang yung ID niyan 4 lang ang kailangan. Passport, license, residential certificate, at saka national ID. Yan lang yung hinahanap niya. So ngayon ako, awa ng Diyos, halos nasa akin na ngayon yun. Totally yung dalawa, o yung isa na lang ang problema ko, yung national ID. Although pag yun, naipasok ko na yung, totally yung white ko mga lods, naipasok ko na. Inayos ko na. Ngayon, processing siya ng 32 days. Ayan. Mag-aantay ako ng 32 days. Sa kabilang channel yun mga lods, hindi dito. Dito ko lang nilagay ito kasi para magsilbing kasi dun puro ibon yun Pero tingnan ko rin kung pwedeng kasi may nagtatanong din doon na kung paano gumawa ng channel, paano ba ipats yung ganito siguro ilagay ko na rin dito yung nagtatanong, ituro ko na rin lang yung si si Densky Paracale. Ito lang, dagdag ko na sa video na to yung tanong mo, paano ko na ilagay yung ko Facebook sa Facebook, contact number sa YouTube. Pag medyo cellphone yung gamit mo, lods, mahirap yun. Kasi limitado yan, yung cellphone. So magtsatsaga ka, i-type mo na lang. Pati contact. Pero hindi kagaya sa pag naka-desktop ka, pwede mong ipats kagad, nakapats na siya. Although ako, pinapats ko lang kasi minsan pabago-bago ako ng number na ginagamit or
sasabihin sa ano, kagaya na nagbago ako ng number ng Gcash. Ano lang yan, copy paste lang lods. Pero kung desktop, pwedeng ano yun, automatic. Ilagay mo yung gusto mong ilagay, nasa ano yun eh. Sa setting, advance, andun lang yan. Tingnan mo rin kung ano, kung meron yung ano, kasi sa cellphone, di ko pa kaya nakakalkal to eh. So yun lang lods, ano, siguro, pag ano, iyan ko na lang sa vlog ko sa kabila na punta ka na lang dito. Kung gusto mo panoorin ang buo ito, makakatulong sa iyo to. Pero kung gusto mo panoorin yun lang, sa bandang uli lang yan, lods. So yun lang mga idol, at maraming salamat sa panonood, at siguro hindi ko na rin niya ano to. Tapusin ko na tong video na to kasi parang isa na ring memory sa akin to mga lods, na isang karanasan na medyo pinahirapan akong konti. Buti na lang medyo may pera si Commander. Kung wala, todas. Wala nang galaw mga lods, di ba no? Okay mga lods, thank you, at tuloy nyo lang kung gusto nyo panoorin nyo kung saan ako pupunta dyan. Okay, maraming salamat sa panonood. Bye bye. Pala, naantay kong bumili dyan. Gitna ka pala ito. Malayo po. Dito na ni. Mas ganito, ganyan, ganyan.